Ang krus sa iyong dibdib at sugat sa pigi, nagpakilalang pintakasi ng nagmimithi, na ang salot ay iwasan, karamdaman ay lunasan. Kami umaasa sa iyong pamamagitan. Mula pa nang ika'y bata, natuto nang magtika. Ang kayaman ay pinahagi, may sakit kinandili. Himala't kababalaghan, nasaksihan ng tanan. Kami umaasa sa iyong pamamagitan. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Sa Diyos na mahabagin, kami iyong ipanalangin. Gagaling ang hiling aming kakamtin. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Turuan mo kaming kapwa namin ay kalingain, at mapaglingkuran ang Diyos na butihin. Maging ang isang aso'y nabigyan ng kabuluhan. Sa iyong karamdaman, ito'y naging kasangkapan. Nang himalang nagbuhat sa kataas-taasan, papuri sa Diyos na makapangyarihan. Wow! San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Sa Diyos na mahabagin, kami iyong ipanalangin. Gagaling ang hiling aming kakamtin. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Turuan mo kaming kapwa namin ay kalingain, at mapaglingkuran ang Diyos na butihin. San Roque, pag-asa ka namin. Ang krus sa iyong dibdib at sugat sa pigi, nagpakilalang pintakasi ng nagmimithi, na ang salot ay iwasan, karamdaman ay lunasan. Kami umaasa sa iyong pamamagitan. Mula pa nang ika'y bata, natuto nang magtika. Ang kayaman ay pinahagi, may sakit kinandili. Himala't kababalaghan, nasaksihan ng tanan. Kami umaasa sa iyong pamamagitan.
San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Sa Diyos na mahabagin, kami iyong ipanalangin. Gagaling ang hiling aming kakamtin. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Turuan mo kaming kapwa namin ay kalingain at mapaglingkuran ang Diyos na butihin. Maging ang isang aso'y nabigyan ng kabuluhan. Sa iyong karamdaman, ito'y naging kasangkapan ng himalang nagbuhat sa kataas-taasan. Papuri sa Diyos na makapangyarihan. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Sa Diyos na mahabagin, kami iyong ipanalangin. Gagaling ang hiling aming kakamtin. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Turuan mo kaming kapwa namin ay kalingain at mapaglingkuran ang Diyos na butihin. San Roque, pag-asa ka namin. Ang krus sa iyong dibdib at sugat sa pigi, nagpakilalang pintakasi ng nagmimithi, na ang salot ay iwasan, karamdaman ay lunasan. Kami umaasa sa iyong pamamagitan. Mula pa nang ika'y bata, natuto nang magtika. Ang kayaman ay pinahagi, may sakit kinandili. Himala't kababalaghan, nasaksihan ng tanan. Kami umaasa sa iyong pamamagitan. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Sa Diyos na mahabagin, kami iyong ipanalangin. Gagaling ang hiling aming kakamtin. San Roque, dinarangal ka namin. San Roque, halimbawa mo'y gagayahin. Turuan mo kaming kapwa namin ay kalingain at mapaglingkuran ang Diyos na butihin. Maging ang isang aso'y nabigyan
kasangkapan ng himalang nagbuhat sa kataas-taasan. Papuri sa Diyos na makapangyarihan. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang na ating banal na Eukaristya. Isama natin sa ating panalangin ng mga nagsisipagpasalamat, pandangguhan ng San Pedro, pandangguhan ng Bunga, kabataan ng Lourdes, pandangguhan ng Bahay Pari, John and Lori San Jose and family, Jofista Cruz and family, Lina Pascual and family, De La Paz family, Zenny Javier and family, Tessie Bernardo and family, Emerita Cruz and family, Leonida de Jesus, Lori Cabalding, Mr. and Mrs. Richie de Gia at pamilya, Mr. and Mrs. Crisanto Cruz at pamilya, Mr. and Mrs. Gapco at pamilya, Mr. and Mrs. J. Villanca at pamilya, Mr. and Mrs. Benji Del Pozo at pamilya, Mr. and Mrs. Boy Abitong at pamilya, Mr. and Mrs. Connie Desiderio Chan at pamilya, Mr. and Mrs. Rene Simbulan at pamilya, Maylan Trinidad and family, Mr. and Mrs. John De Leon De Vera at pamilya, Mr. and Mrs. John Cruz at pamilya, Polly, Joy, Patrice, John, Patrick at pamilya, Ine Borja at pamilya, Ine Coronel at pamilya, Evelyn Nato Rivera at pamilya. Parulan family, Helen Malaya and family, Jairo Akimaya at Rolando Ramos at pamilya. Ganyan din po, para sa special intention ng Hill and Mel Villegas and family at Multadban family. Para sa kapayapaan ng kaluluwa nating mga kapatid na Yuman, sina Flaviana Nanaake, Eliseo, Alfredo and Julieta, Pablo and Beatriz, Portia, Maria, Norma, Rodolfo, Romeo, Catalina, Sabino, Pelagio, Edna, Romeo, Ana, Domingo, Antonio, Teresita, Vicente, Chopila, Yolando, Edgardo, Ron Jandel, Ricardo, Josefino, Valentina, Carlito, Dolores, Rodolfo, Narciso, Isidra, Rolando, Ricardo, Pamela, Ricardo, Benedicto, Franklin, Ronel, Rosalina, Leon, Lourdes, Roman, Gregoria, Jaime, Subera at Victorino. Gayon din po para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na walang nakaalala.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Na kapatid, ating pinagdiriwang ngayon ng araw ni San Roque, tagapagpagaling. Kami at yung makasalan pa tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawaran ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Roque, ipag-us mo kami mamuhay na di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa itoktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang lupain mula sa Galaad hanggang sa Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Suar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayoy walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang namatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises,
na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng paraon at ng lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pangbihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Ang wagas na pagpupuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang mga nagpaparangal sa Diyos. At sa iyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang kabutihan. Nung ako'y balisa, ako'y dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat papurihan. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig sa iyo, ang pagkasama niyong magkapatid ay mapananauli sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunay ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi sila makinig sa kanila, sabihin mo sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipon ng simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipentulot ninyo sa lupa ay pentulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkasala sa pagiging anumang bagay na inyong panalangin, ipagkakalupin sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawang o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Katulad natin alam, tayo po ay magkasama ngayong hapon ito upang sama-sama din ipagdiwang, ipahayag ang pagmamahal kay San Roque. Kailan po ba nagsimula ang debosyon ng San Roque sa bahay dalangin ng ito? Natatandaan niyo po? Kadalasan sabihin niyo, ay maliit pa ako. Nandiyan na yan. Aking mga magulang itinuro sa akin. Sigurado na matagal na po itong debosyon dito sa ating bahay dalangin ng ito. At si San Roque ay masabi natin isa sa makilalang patron ating inang simbahan. Sa katunayan sa bawat parokya, mayroon po mga bisita na hindi pinagdiriwang. Bagamat dito po sa Bustos
ilang barangay po yan, pinagdiriwang nila, subalit hindi ito po ang patron. Pero mayroong mga parokya na patron ng San Roque. Si San Roque ay ang tangi at kaisa-isang anak ng gobernador ng Montpeller, Prancia. Bata pa lamang si San Roque ay kakitaan na ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Matay na rin sa limbawa ng kanyang ina. 20 taon na siya'y mauli ng lubos sa ama at sa ina. Dahil ang kanyang pamilya, sabihin natin kilala, may kayamanan, sabihin na natin. Natural, siya lamang magmamana, ang tagapagmana, di ba? Sabalit, sabihin na natin na iba ang ginawa ni San Roque. Ipinamahagi niya sa mga mahihirap. Ito pong manay pinag-usapan hanggang ngayon. Kayo po ba'y nakamana sa inyong magulang? Sa ngayon, maraming ginagawa. Buhay pang mga magulang, kinukuha ng mga anak ang kanilang mana. At nakalulungkot, mayroong kakilalang pamilya na idinimanda yung magulang ng mga anak. Makuha lamang ang kanilang mana. Subalit ito si San Roque ay kakaiba. Bagamat malaki ang kanyang minadal, iisa siyang anak, gobernador ng isang lugar. At that time, pinamahagi niya ang kanyang minana. At sinamuhay bilang isang peregrino o manlalakbay. Nakalakbay siya sa Italia, nakating siya sa Roma. Subalit, nung panahong yon, meron tinatawag na peste, pandemic sa lugar na yon. Sa halip na tumakbong lumayo o umiwas sa sakit, ginawa niya natili siya at tumulong sa mga may sakit. Tumulong sa mga may hirap. At doon pa man ay kakitaan na meso ang king kakayahang magpagaling. Marami ang gumaling sa kanya. Katulad sa pangkaraniwang tao, hindi naman siya, sabihin natin, hindi siya Superman, nahawa rin siya ng sakit, ng peste sa Roma. Sa halip na maging sanirin, makahaway marami sa kanya, ginawa niya, lumayo sa lugar na yon. Nagpunta sa isang ilang na lugar, malayo sa lugar na yon. May karoon siya malaking sugat sa hita. Isa ring milagro ng panahon yun ay merong aso na dumating sa kanyang lugar at araw-araw nagbibigay ng pagkain at hinihimod ang kanyang sugat. Kaya po yung imahe ng San Roque, meron pong aso, di po ba? Sabi San Roque dito. Ayun, San Roque. Minsan, natatanda ko, Father, pakibless mga itong imahe na ito. Alam ko San Roque yun eh. Ano ba pangalan ng imahe niya? San Roque, Father. Bakit walang aso? Nagkamot siya ng ulo. Palagi po kasama yan. Ma-identified po yan. Bahagi. Pakatulad din po ng San Isidro Labrador. Ano man po kasama ng San Isidro sa imahen? Ano po ba? Ay, ikaw, alam mo. Kalabaw po. Yeah, identified po sila. Anyway, araw-araw po ginagawa ng aso talagang. Isang araw, inisip ng may-ari ng aso, sundan yung aso kung saan niya dinadala-dala yung pagkain. At halos maghapon na malawala sa may-ari. Laking gulat niya na matagpuan, makita niya isang Roque na sa ilang at nagpapagaling. Yung pala dinadala ng kanyang asong pagkain. Ginawa ng may-ari may aso, dinala sa hospital, pinagaling. At gumaling naman sa San Roque. Nang ganap na siyang gumaling, umuwi siya sa kanilang tinubuang bayan sa Montpeller, Prancia. Subalit malungkot. Unang-una, hindi siya tinanggap, hindi siya kinala, pagamat maging gobernador ang kanyang ama. Hindi pinaniwalaan siya. Hinuli pa man din at kinulong. Ang higit na kalulungkot ay hinatulan siyang bilang espiya. Mismo kanyang amain noong panahon yon ay gobernador. Hinatulan siya habang buhay. Nakalipas sa maraming panahon at sinasabi nga, nilimot siya
ng kasaysay at sibilisasyon, ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Mga kapatid, maraming katanging San Roque na maaari nating masabing aral sa atin. Unang-una, umpisa pa lamang, yung mana. Palagay ko po may mana na kayo sa inyong magulang. Ano po, kahit paano? Wala, Father, isang pasula na mana ko. Pero ako yung niniwala. Marami sa atin nakamana na kahit paano. Bukirin dyan, bakuran. Wag po natin suluhin. Kang ibahagi natin sa una-una sa ating pamilya. Wag na, kumisan po kasi magkakapatid din nakakagalit sa mana. Kaya mag-usap na mabuti. Isang bagay maganda dyan. Ikalawa ay yung pagtulong ni San Roque, hindi lang sa may kundi sa may sakit. Yan mga kapatid, ang panawagan sa atin Santo Papa Francisco. Ibukas sa ating puso at damdamin, ibukas ang dalawang kamay natin sa mga ito nangangailangan. Kailan mo ba dinalaw yung kapitbahay niyong may sakit? Kuminsan nagugulat patay, maliwanag na yung may pala'y patay na. Hindi natin nadalaw. Marahil hindi natin magagawa yung ginawa ni San Roque, pero yung simpleng paraan, pagdalaw sa may sakit. Ating kapitbahay, kabarangay. Hindi naman kinakailangan magdala tayo kung ano-anong material na bagay. Sapat na yung ating presensya na madalaw siya, na madama niya na siya'y kapatid mo, kapatid natin. Yun po yung napakalaking mong mahalaga isang tao. Kaya nga ang kapistang ito ni San Roque ay makapukaw na sa ating damdamin, kamalayan, yung kanyang mismong buhay. Ibinagdiriwang ang kapistahan ng isang santo hindi upang magsit magalak lamang, kinabukasan tapos na. Nararapat lamang ang pagdiriwang na yon ay magkaroon tayo, nasabi natin, ng aral na mapupulot na gagamitin sa pang-araw-araw ating buhay. Yan po ay mahalaga. Kaya po sana nga po matanim sa puso damdamin natin mga katangian ni San Roque. Pagamat mahirap ito pa rin sundan ang kanyang yapak, at least may mga bagay na kaya nating gampanan sa buhay na ito. At binanggit ko, pagdalaw sa may sakit. Kumisan nga sa ating pamilya, hindi natin nakikita yung ating mga kasambahay na dapat nating aliwin. Give comfort to them. Si San Roque ay modelo na tinatawag na works of mercy. Ibinukas niya kanyang dalawang kamay sa mga nangangailangan. Siya nga ay nilalapitan sa mga may malubhang sakit, sa mga pestilence, sa mga pandemic. Sa pagkatapos ng binanggit ko kanina, nandun pa lamang siya sa kalagitnaan ng mga may sakit na kapagpapagaling na siya. Kaya mga kapatid, sama-sama rin dumalog sa ating Panginoon sa tunay San Roque na mapagaling ang sakit natin sa araw-araw ng buhay na ito. Sinabi ni Jesus sa atin, tumayo po tayo. Kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gawin ito para sa kanila sa akin amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit
matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawaan at kasiyahan sa kagandahan loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punainawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pagkikisa kay Kristo. Punainawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao. At maging mahinahong kami sa isa't isa, tulad ng paging mabuti mo sa amin. Hiling namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, papaghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin limigay pagkalubong aming mapagpakumbabang paglilingkod. Ay kalugdan mo si karangal ng mga banal mong ikinalulugod. At si kadadalisay ng aming katauhan at loob, magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon natin Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na aming pasalamatan. Ika'y nagnininis sa piling mga banal na ginararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay silang uwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Pamagitan ng akman sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel sa tampapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
ngalan sa Ama naming banal, ikang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu kayong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At magmagaling sa Ama, ginagawa naming pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na maasang muling nabubuhay, gayon din maginugit ang iyong hapong ito, kasama ang mga yumaw naming kabarangay na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdianibersaryo ang kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin pagpuri si kararangal mo pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos at turo mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Hinihiling namin kami yadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayusod ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. At ang kapurihan, at kapainan ko. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayat pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Sunday.
Mga kapatid, natin si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. have no one that you can hold on to. Just face the rising sun and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright.
po tayo. Manalangin tayo. Panginoon Kristo, pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalangin, magkamit na di mang maliw na kabutihan. Ngayon pa man, ay minamagandang loob mong ibigay. Pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin San Roque.